Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po nasa round 9 na tayo ng Indonesia IM Tournament at ang kalaban ko po dito ay si International Master Firman Shah Farid. So yung rating niya po 2392 and currently siya ang leading sa tournament. So ang kalaban natin yung leading and alam nyo naman po galing tayo sa talo sa round number 8. So dito kailangan tayong bumawi. So dito po white tayo and black si IM Farid. Tingnan po natin ano nangyari sa laro. So ito nag-start with C4. Ayan, sabi ko must win situation. Hindi muna ako magna-knight F3. So yung mga previous games ko puro knight F3, ngayon nag C4 muna ako para yan po ang bread and butter natin. English opening ang ginamit ko. So knight F6, G3, and then nag C6 siya. Eventually na-transpose din sa knight F3 opening. Kasi mag-i-Slav system siya, so magdi-D5 siya, bishop G2. So kailangan po yung knight nakalabas dito. Ayan, hindi na tayo makakapag dyan eh. Pagka magdi-D5 yan, hindi ka naman na pwedeng mag E3 setup kasi mawi-weaken po yung D3 square. So sa knight F3 talaga ang labas niyan. So D5, bishop G2, and then nag G6. Transposing to Grunfeld opening. So talaga magiging solid ang labanan. Ang ginamit ko is yung exchange variation. So kain-kain D4, knight C6, and then pagka knight E5, dito napaisip siya na mahaba eh. So naalala ko mga 10 to 15 minutes siya nag-isip dito. Yan sa opening. So alam ko hindi niya na alam yung nangyayari sa opening kasi ang panlaban niya sa English symmetrical system. Hindi naman yung Grunfeld. So ito, ginagamit ko po ito as white and as black. So alam ko medyo kumpiyansa tayo sa opening na to eh. So nag queen b6 siya at ito alam ko mali kaagad. So pagka queen b6 niya, medyo ginanahan na ako kagad. Kasi yung pong queen na yan, hindi yan lumalabas dyan sa Grunfeld opening, no? So usually, magbe-bishop G7, castling, ipapakita ko lang po yung linya. And then, kain, knight C3, pwede yan knight D7 eh. Ganyan. Para ang break is E5 or C5. Yung queen po, hindi lalabas dito kasi merong knight A4, tatamaan ng queen, and libreng tempo makokontrol ang C5 square. So dito, ang ginawa niya, queen B6. So pagkakain, pagka nag-queen takes ka po dyan, dalawang tempo ang nasayang mo, hindi ka pa nakakapag-castling. So mauunahan ko po siya umatake. So alam ko, lalamang na ako pagka ganito eh. So pwedeng mga bishop G5, tapos rook C1, tempo na naman. So mauunahan ko siya umatake dito. Kaya ang ginawa niya is B takes C6. So pagka knight C3, bishop G7, alam ko lamang na ako kagad. Kasi meron na po akong outpost dito. Knight A4, knight C5. So ang dapat ng ginawa ko, ng castling lang ako dapat muna. So castling, ito pong queen, dapat po wala yan sa B6. Nasa D8 lang po yan na nag-aantay. So, since ayan na nga, lalamang tayo ng slight advantage. Makukuha natin kagad yung C5 square. Ang kaso nyo guys, ang nangyari, talagang hindi ko alam, wala sa kondisyon, walang practice o baka pagod lang ng konti. Ang naitira ko is knight A4. So, ang naisip ko kasi pagka nag-castling, baka mag-knight D7, atakihin to, hindi siya magka-castling kagad, tapos si C5 kagad. So, yan po naisip ko, sabi ko, baka knight D7 baka maka C5 kagad. Although ngayon, tinitingnan ko, wala namang C5, kasi ito ay bitin. So, ang nangyari, ayaw ko kasi mag E3. Gusto ko yung bishop ko mailabas kung ganyan. Nag-knight A4 ako kagad, expecting ko, pagka chumik siya, dito ako pupunta. Libreng tempo. Pagka nag-queen B5, magkakastling ako, control ko yung C5.
Ang hindi ko napansin, pwede palang tsumik dito. So makikita nyo po, from advantage, no, maliit na advantage, biglang kagad siya ang may advantage. So pagka queen b4 niya, napaisip ako dyan ng mga 25 minutes. 20 minutes ang napaisip ako dyan. Kasi ang mga moves na lang dyan, hindi ko po maharangan ng bishop kasi libre ang queen, ang pawn sa d4. Hindi ko maharangan ng queen kasi may iwan ng knight. So yung king, ito yung iniisip ko, baka igalaw ko na lang yung king. Tapos e3, tapos bishop d2 para at least kontrolado ko yung c5. Pero very risky kasi yung king nasa gitna. So baka castlingan lang. Ang daming tempo ang gagawin ko para lang mai-safety yung king. So napag-decision natin, i-atras na lang. So nawala lahat ng advantage, siya pa yung lamang ng konti. So, disaster in the opening. Actually, inisip ko naman yung knight a4. Ito po, nag-isip ako mga 10 minutes pa nga eh. Kaso, hindi ko talaga napansin yung queen b4. So, na-force tayo bumalik. Knight e4. Siya ngayon yung umaatake. So, buti na lang dito, meron pa akong tira with queen b3. So, pa queen b3, capture, de4, queen c2. So, may fork. So lumalabas ngayon, since nag-waste tayo ng dalawang tempo, tayo na po ang itim at siya na po ang puti. Tayo na ang sumusubok mag-equalize. So buti na lang, natuto ko dun sa previous round natin, no? Yung kung naalala nyo po, yung talo ko kay Abdul, isang blunder ko kasi, ang base ko tumira, na-blunder na naman ako after a few moves. Tapos sunod-sunod po yung blunder. So buti dito, nag-isip tayo muna, nag-recover tayo 25 minutes. Kailangan isipin paano ang best way to defend. Hindi pa naman talo, isang mali lang. So nahanap natin yung ganitong depensa. Ma-exchange ang queen. Ayan. So bishop e6. Pero makikita nyo po dito, siya na po ang lamang. Bakit? Kasi mauuna yung mga pyesa niya. Yung mga bishop niya nakatutok na. Yung king niya nakapag-castling na. And yung rooks niya lalabas na po. So ngayon mag-castling tayo. Capture, rook a b8. So ito, take note, hindi ko po makapture. Pag kinain ko kasi ito, marami ako nakikita, baka mag-rook c8 lang siya eh. Papasok yung mga rook niya sa second rank. Baka maubos yung pawn natin. So nag-decide tayo, at ito lang po ang best move actually, sabi ng engine, with rook b1. Depensa lang, with the idea of b3, pagka b3, bishop b2, equalize na. So pag halimbawa gumanon, b3, bishop b2, equalize. Pero nahanap niya pa rin yung best move, no? Capture, rook a1, akala ko lalabas na dito. Ang expected ko ito bishop c4, capture, and mababawi ko dito yung pawn. So, may equalize po yung laro. Kita niya pa rin, bishop d5, best move. Atake sa bishop natin. So, force tayo kain, capture, and then e6. So, ang ending, equal pawns, kaso, yung bishop natin, tied down dumipensa, and may pressure yung rook and bishop niya. Actually, dito, nakita ko, dead na po itong pawn na ito. Kasi pag inatras ko pa yung ganyan, pipilahan lang din naman po yan eh. So, kailangan depensa na tayo kagad. Ang naisip natin, rook a4. Hoping nakaka-capture siya. No, ang pinaka-problema dito actually, pagka nag-rook fc8. Yan ang problema ko dyan eh. Pero, ang gagawin ko is b4. At least nakahinga yung pawn. And then, pwede natin depensahan with the bishop. Ayan po ang parang magplano ko dyan actually. Kaso, kinain niya. Kain, and then e4. So, dito, pagka e4 ko, medyo may confidence ako, may malaki akong chance makadraw. Kasi, ang ending niyan, 4 versus 3, rook and pawn endgames. So, alam niyo naman ang rook endgames kasi tablahin po yan. Rook endgames always drawn nga po yung famous quote, no? So, dito nag-rook c8, capture, rook d1,
Rook C2, dalawa sa 7th rank. So depensa, Rook F4. And then pagka Rook D2, Rook A1, ka-counterplay tayo sa ilalim. Dito nag-Rook B7, check, and then tutok sa likod, Rook behind the pass pawn. Rook E7, H4, H5, and ito nag-Rook D6, Rook E6, Rook D8, and Rook F6. So, na-forced mapalit itong Rook. And actually, pagka-capture, medyo kinakabahan ako dito. Kasi alam ko, tabla ito, pero meron kasi siyang pass pawn. No? Merong pass pawn, so medyo kailangan maingat pa rin. So, King G2, yung Rook lumayo, check, King E6, check, and counterplay kaagad. So, atake sa pawn sa F6. So, nag-F6, Rook D7, King E4, gusto niya i-push ito, no? Rook D6, atake sa pawn. So, ka-counter tayo dito. King E5, Rook D8, and then pagka Rook E4, gusto niya kasi yung Rook nandito sa E-file para lumalabas, cut off yung King natin. Hindi malalapitan yung pass pawn niya, gusto niya ito i-push ng libre. Pero of course, counterplay tayo, Rook G8, and ito po, meron tayong hinandang trap. So under attack ang pawn, malamang ang kinalculate niya, push, kain, push, iniisip niya to, no? Kaso, iniisip ko yan, delikado na yan, baka hindi ko maabutan. So, baka naisip niya, actually, malamang nga, hindi ko maabutan, no? Kasi hindi ko pwede kagad ilagay doon, kasi may harang. So, pagka-check, patay ako kagad dito, kasi may harang siya ng Rook D4. Pero, planado naman natin yan pagka D4 niya. Rook D8, mapapansin natin, tied down yung King at Rook. So, hindi po makaalis yung Rook kasi pagka umalis yung Rook, matutuhog siya sa likod, no? At pagka umalis ang King, tied down pa rin yung Rook. Hindi makapush ang pass pawn. So, wala siyang magawa dito. I think pwede na ako mag-F6 eh. Mag-F3, excuse me. So, mababawi ko na itong pawn. So, dito ng King E6, take note lang, no? Pagka nag-G5, ka-capturing ko, capture. And then, ito ang key move, King F3, threatening yung malakas na check. So, G4 ang only move. And dito po, hindi makagalaw yung King at Rook. So, mauwi sa tabla. Kasi ayan, no, tied down yung Rook niya. Hindi makaalis. Pag umalis, libre ang pawn. And, ngayon, no? So, pag gumanyan, King move lang. So, wala pong progress mangyayari. Kasi, hindi niya ma-push yung pass pawn niya. Ayan. So, dito, nag-King E6. And then, ayan, F3. Inatake ko na yung Rook. King F1. Hinabol ko lang yung Rook niya and hindi na po makaalis. Mababawi na yung pass pawn na nag-iisang lamang niya. So pagka Rook E3, King F2, King E5, check. At dito po, nagtabla na kami. Ayan. So nauwi sa tabla yung laban natin dun sa leader. Unfortunately lang, sayang na naman kasi alam ko mali na yung opening niya. Hindi natin may convert kasi somehow marami tayong errors na ginagawa, no? Na hindi naman usually nangyayari. So siguro pagod na rin, mahaba yung tournament, no? Galing pa akong Bangkok. At yun, hindi natin convert yung mga advantages na binibigay. So yan po ang round number 9 natin. Hello mga pa-jackers. Tumanda na ako sa stress dito sa tournament na ito, no? So grabe yung mga blunders ko. Ang dami kong ang lakas ng blunder ko, hindi ko alam bakit. Siguro pagod na rin. Yung isang move lang na yun,
biglang lamang kagad yung kalaban. Buti na lang na-hold natin. So, ganun talaga. Last 2 rounds tayo. Currently, middle of the pack tayo. 6 and 7th place. Tied 6-7 tayo. So, try natin makabawi sa last 2 rounds para at least maganda yung end ng tournament. So, pagka nanalo tayo ng last 2 rounds, baka umabot tayo ng 4th or 5th. So, yan pa ang target. Hopefully, makabawi tayo next 2 games. So, then, papakita ko pala muna ang ating dinner. Ayan. So, yan po ang sauce, gravy. Itong beef medyo pulang-pula pa eh, no? Talagang pula eh. So, titikman lang natin yan kung maganda ba luto niyan. Tapos, siomai at saka tofu. Ayan. So, as usual, mag-i-dessert na lang tayo ng ice cream nandun. And ayan pala yung asawa po yan ni Sir Eugene Torre. Kumukuha ng ice cream. Diyan po natin natapusin ang ating vlog for today. Hopefully, na-enjoy nyo po itong vlog. Bawi tayo bukas. Kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.